waiter. Okay. Marami kong narinig tungkol sa akin at yun ang pagkakilala niyo sa akin. I will just relate to bakit ako ganito. Nilikha ako ng Diyos na ganito. Sabi ni Lita, sa buhay ng mga kakapatid kami 7, ako ikalawa. I am the biggest, I am the strongest, at ako ang hardworking. Hindi ko maasahan si Ate Norma, hindi ko maasahan si Lita. Pareho silang mga, ayaw ko nang magsalita, baka may magaling. So, pag sinabi ni Dati, pwede, magbilang kita ng palay. Usong kaming 2 sako, bilad ng palay. O, parinig ka. Baguhin mo. Ano ba sabihin na baguhin mo? Lahin mo yung mga kambing. Dahil pastolin mo ang mga kambing doon sa bundok. Kasi meron siyang pinanggalingan dati. Aywan ko sa iyo. Kasi meron siyang pinanggalingan. Pag sinabi mo, magpakain ka ng baboy, pakain baboy. Kasi maliit ka pa. Tsaka kayo, alam mo, kayo kahit alam mo yung meron tayong mga ganong kabuhayan, hindi nyo pinapansin. Sapagkat di kayo pinapansin ni Daddy. Kung saan pala, ko naman kayo kung sabihin, sa totoo lang, ako lahat. Kasi wala kaming kapatid na lalaki. Ako lahat. Magtinda ng isda, ikaw, dadating si Lolo Basilio, may isang buong na isda. Sobra-sobra yun, siguro kung wala kami pera. Nalalagay sa isang plangganitang ganon. O, tinda mo ito isda, sunong ko yun, paikot doon sa bayan para tinda yung isda. Hindi man alam ng iba kong kapatid yun, maliliit pa sila. Tsaka hindi sila napansin. Talagang sila laro. Maski sa pagtindi sa bahay, ako, at ang naranasan ko niya sa buhay ko, yung pagod at hirap niya, meron pang sakit akong nararamdaman. Pag tinawag ka ni Mami, at umuwi, hindi kayo pinagawa sa iyo, may kurot ka. May palo ka. Pag ganun din si Daddy, talagang, ay, wala pang child abuse nun. Panahon pa ng hapon yun, talagang pag sinabi ng hapon na dumi pa ka, lumuhod ka sa balatong, sa punggo, luluhod ka. Panahon talaga ng ganun. Di, ako lang ako. Pag hindi ako nakapagtrabaho ng mabuti, palo. Nakatikim na ba kayo ng pinagpalo sa inyo ay lubid? Hindi kita pinalo ng lubid. Hindi kita pinalo ng lubid dyan. Higiya, paloy mo nga. Palo sa akin ng mga ganun. Alam ko ba't ako kasalanan ko, ba't ako pinalo ng lubid? Grade 3 ako, grade 4. Nang kupit kami sa tindahan. May meron kayong maliit na tindahan ng lolo at lola ko. Kami nga Norma. Alam mo yung mga bata nung una, hihilig kumain. Ang daming mga tinda, mga bukay, gano'n. Kumukuha lang kami ng mga 5 piso. Yung coins noon ay pula, pagkalalaki. Isang gano'n lamang, isang buong karamiligos lang yan, malalaki yun. Tapos, nakakuha kami ng gano'n. Gusto namin kumain, bumili. Pagkain yung binibili namin, gusto namin kumain. Siya mag-kumon. Sinubong kami na kami ng bukit. Pamalo na sa amin, sinturon talaga. Bagong-bagong sinturon. Kalat ang ihip ko sa sakit. Hindi. Panahon ng hapon, panahon pa rin namin. Abot pa rin ang style noon. Kaya, yun ang nakita ko sa father ko. Yun ang pinalakad ko sa father ko. Kaya nang lumaki ako, I was so strict. Disiplinaryan yung father ko sa akin. Bukod pa sa pagdisiplina, may palak ako. Yun ang naramdaman ko. Yun ang nakikita ko. So, ano ang papakita ko sa aking mga kapatid at mga anak? Alam ni Manang Miliana ni Ate Bel, ang stricto ni Daddy, kahit pamangking niya, takot sa kanya. Di ba? Ate Bel? Lahat ng pamangkin niya, tatakbo sa kanya, may problema. Stricto siya. Lahat ng anak ng Jakunchi niya, sila niya, sila napunta. Tapos yun sinatin niya,
Gawin yan doon din. Alam nila, strict na yan. Kaya wala akong magawa kundi. Kasi ito eh. Ito ang buhay ko na binigay ng Diyos. Pero hindi ako makaintindihan na paano ang pagmamahal na walang sakit. Paano ang pagmamahal na hindi ako masasaktan ng aking puso. Kaya nung ako high school na, doon ako tumira sa lola ko. Kasi marami kong sufferings, ako naglalaba. Every Saturday, nasa ilog ko, naglalaba. Minsan, ako umuwi, galing sa paglaro. Pag uwi ko, wala akong merienda. Naubusan ako sa dami namin. Muntok ako sa lola ko doon. Ay, yung lola ko nagtitinda ng halo-halo. At siyempre, sabag-sabag ako ng halo-halo. Busog ako. Kahit ako magtrabaho, kahit ako magpusog ng ilo, kahit magluto ng halo ng mga panglakot. Okay lang, basta busog ako. Yun ang habol ko doon. Siguro yung father ko, naminis ako. Wala siyang kasama. Wala siyang katulong. Walang nag-aasa sa kanya. Natapuntan ako. Eh, ako yung namin pinag-aaral naman ang lola ko, high school. Kaya nung ako yung lumaki na, isip ako, bakit ako biglang pang nagagalit? Gusto ko manapit. Bakit ako masyado gusto ko? Kaya yung mga pamangkin ko, mga anak ko, mga apo ko, pasensya na kayo sa akin kung nasaktan ko kayo. Hihingi ako sa inyo ng sorry, paunahin. Dahil matanda na ako, kaya gusto ko magsalita. At the age of this 75, meron akong sakit na kinakaya ko. Ako ay naniniwala ang Diyos ay doon maawa sa akin para pahabain pa ang buhay ko. Ang sakit ko ay hindi biro. Cancer. Liver. Ito ay alam ng iba. Pero kinakaya ko. Sa awa ng Diyos, sana naman humaba pa buhay ko. Hindi ito naaalis masakit sa tao. Ang tao. Maghihintay na lang tayo ng oras natin. Yung ibang cancer ay terminal. May oras, may buwan, may taon. Pero wala akong ganun. Ayaw kong marinig ang ganun. Kasi gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pang makita yung mga apo ko malalaki. At unang-una sa lahat ang wish ko. Sana naman matuloy yung pag-asenso ni Sai. Magkaroon kami ng bahay. Yun talaga ang pangarap ko. Kasi bago man lang ako mawala sa mundo, magkaroon ng bahay ang anak ko. Sa bagay, ang anak ko, si Saike, hindi siya permanente sa Pilipinas. Magiging New Zealand siya. Citizenship na in New Zealand, hindi na siya. Uwi lang siya dito sa akin. Paano ko magkaganon? Pagagandahin ko ang bahay ko. Ayusin ko, pagandahin ko. Sinong dito lang? Mga apo ko na lang. Hindi na. Baka si Romet. Baka mawala. Baka mapunta sa ano? Ay, okay lang. Sana magbago ka. Sana naman hintayin kita. Nasaan yung gitarista ko din yan? Alam nilang ang kakanta na ako kasi ako nagsasalita. Kaya sa mga po na yan. Dito sa mundo puso ng ina kung saan
Bam, 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 bam. More. Isa pa. Tita Peli, concert. Aripin. Isa pa. Ako? Yan lang. Gusto ko naman sumayaw. Happy. O sana, yung mga anak ko, yung mga bata kayo, mahalin nyo ang inyong ina.